Weather update tayo mga kapatid. Meron tayong panibagong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng pag-asa sa line around 2,115 kilometers east ng Southern Mindanao. Sa ngayon, ayon sa pag-asa, nasa medium po o katamtaman po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Yan po ay napakalayo pa sa anumang bahagi ng ating bansa, pero yan po ay posibleng lumakas sa mga susunod na araw at posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes. If ever, yan po ay mabibigyan ng local name na Ramil. Maaari din po yan lumapit at dumikit dito sa northern portion ng Luzon at extreme northern Luzon. At dahil nga, maaari yan magkaroon ng direktang epekto sa atin, babantayan natin yan sa mga susunod na araw. Pero ito pong easterlies lamang ang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa sa ngayon. Magiging maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible po yung ating mga pag-ulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi, lalong-lalo na sa mga areas ng Bicol Region, Quezon, Rizal, kasama na po dyan ang ilang areas ng Isabela. Dito po sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang panahon natin at posible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay bukas, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payo. Mga kapatid, sa kabila po ng sunod-sunod na lindol, kadalasan magnitude lamang ang ginagamit natin sa pag-estima o pagtaya ng lakas ng lindol. Pero alam nyo ba na importante din ang depth o lalim ng pinanggagalingan nito? Halimbawa, itong lindol sa Cebu na umabot sa 6.9 na magnitude pero may depth na umabot sa 5 kilometers. Kumpara sa lindol sa Davao na umabot sa 7.2 na magnitude na may depth naman na nasa 23 kilometers. Parehas na malakas na lindol po ito pero mas naging mapaminsala ang lindol sa Cebu. Bukod sa kalupaan ito nangyari, may depth ito na nasa around 5 kilometers lamang. So medyo mababaw po yan dahil mas malapit at mas ramdam natin ang mas mababaw na lindol, mas ramdam na po natin ang pagyanig dito. Kumpara po sa lindol sa Davao na bukod sa offshore or sa tubig nangyari yan, ay may lalim po ito na umabot sa 23 kilometers. Kaya importante din po ang depth kasama ng magnitude para sa pagtaya ng lakas ng lindol. Yan ang dagdag kaalaman, maging ligtas at handa sa anumang sakuna. Mga kapatid, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.